balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po opisyal maikasa ang rematch ni Mayweather Jr. kontra sa apo ng mafia boss na si John Gotti III, nagaganapin sa February 2024. At tuluyan din nalikuran ulit ni Kalbo. Ano pa balitang pinagkasunduan nito na laban kay Manny Pacquiao na dapat gaganapin nitong December? At ayon mga idol sa nilabas na article ng World Boxing News, may estimate doon kikitain na $25 million o 1.4 billion pesos para sa pera natin ang dapat natatanggapin ni Boss Manny sa laban nito kay Floyd. At napakalaking sayang to mga idol para sa ating pambansang kamao. Malabo naman kasi mga idol nakikitain ito ni Pacman sa laban niya kay Buakaw sa exhibition o di kaya sa tunay na laban nito kay American, o baka kahit i-combine pa ang magiging first money ni Pacman sa dalawang laban na to, hindi niya kikitain ng ganito kalaking halaga sa exhibition fight sana nito kay Mayweather Jr. Well, hindi naman natin mapipilit mga idol na ayaw talaga ni Floyd na palagan si Boss Manny, kagaya nga sa mga sinasabi nito palagi mga idol. Bakit pa daw siya lalaban sa malaking pera kung alam nito masasaktan siya sa laban? Kung meron naman daw easy fight para sa kanya na meron lamang saktong pera na kikitain niya sa laban. Sa kabilang banda naman mga idol, isang magandang balita nga po para sa mga fighters ng Premier Boxing Champion o PBC dahil matapos labinaklas ng Showtime Sports bilang kanilang broadcasting company sa mga laban ng PBC, kung saan ngayong December na lang ang huling pagsasama ng PBC at Showtime sa loob ng halos 40 years nila na partnership, kung saan mga idol nakahanap na po ng bagong bahay ang PBC sa kanilang mga laban dahil ayon sa report mga idol na galing mismo sa PBC, opisyal na po magsasama mga idol ang Premier Boxing Champion at Amazon Prime. Well, isang magandang balita to mga idol para sa mga non-pay-per-view boxer ng PBC kagaya ni Jeron Innis, Frank Martin, Ray Vargas at syempre ang ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo dahil pwede na po sila lumaban bilang main event na hindi nagwo-worried kung saan ipapalabas ang laban. Kung tutuusin mga idol, hindi lang para sa mga boxer ng PBC ang magandang balita sa pagsasama ng PBC at Amazon Prime dahil tayong mga boxing fans magkakaroon ng tsansa na mapanood ang mga non-pay-per-view fight sa murang halaga lamang. Alam niyo naman kasi mga idol, naabot presyo ang subscription ng Amazon Prime kada buwan. Pero syempre mga idol, asahan natin na malaki pa rin ang babayaran kapag pay-per-view ang laban. Kagaya sa bakbakan ni Canelo Alvarez, David Benavides, Charlo Brothers at Tank Davis. Samantalang hindi pa nga po nangyayari mga idol ang bakbakan sa pagitan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue sa kanilang undisputed fight. Pinag-uusapan na ngayon pa lang mga idol ang potensyal na laban ng Japanese Monster kontra sa WBO Featherweight Champion Robeisy Ramirez na posible daw mangyayari sa 2024. At ito rin daw mga idol ang plano ng Team Inoue matapos baklasin si Luis Nery sa potensyal na bakbakan nila sa Mayo. Well, isang malaking insulto to mga idol para sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Parang ngayon pa lang kasi mga idol sa mata ng mga boxing experts talo na siya kay Inoue at wala itong pag-asa na maging undisputed champion. Well, gayon pa man mga idol, umaasa pa rin tayo na papatunayan ng Pinoy champion na mali ang prediction nila sa laban kay Inoue at brutal niya ulit gugulatin ang mundo ng boxing sports kapag na-upset nito ang Japanese Monsters sa bakbakan.